Familiar ba kayo kay Abimelech? Alam niyo sa story niya na realize ko na kapag ikaw ay favored ni God, yun ang kita ni God na you're a good person. Alam niyo, pinoprotektahan ni God hindi lang sa mga dangers, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng sin. Kasi itong si Abimelech ay isang king, tapos naka-encounter niya si Abraham at si Sarah. So, nung si Abraham and si Sarah ay nag-travel, napastop sila dun sa kingdom, sa place na sakop ni King Abimelech. Konting background dito kay Sarah ha. Si Sarah kasi is napakagandang babae. Napakaganda niya na kapag nakikita siya ng mga officers ng kings, tapos sinasabi nila sa king na may magandang babae doon, ganyan. Tapos pag nakita siya ng mga kings, nagugustuhan talaga siya. So, maganda talaga siya. So, itong si Abraham, kapag pupunta sila sa ibang lupain, sa mga taong hindi nakakakilala sa kanya, ang pagpapakilala niya kay Sarah is not wife. Sinasabi niyang their sibling, sister niya to. So, ganito yung ginagawa niya because kapag nalaman ng mga tao, ng mga lalaki, or particularly itong mga kings, pag nalaman nila na si Abraham ay asawa ni Sarah, ipapapatay siya kasi nga gustong kunin si Sarah as a wife. Kapag naman sinabi niyang brother siya ni Sarah, hindi siya gagalawin. Mas magpapalakas pa nga sa kanya, di ba? Kasi kapag nanligaw kay Sarah, so yung mga regalo, mga kayamanan na ibibigay kay Sarah, binibigay din sa kanya because they're family members. Yun yung alam ng mga kings. So, nabibigyan din si Abraham. Kaya nga siya dumami din yung mga possessions niya, di ba? Because sa mga nabigay sa kanya ng mga kings din. Dahil nga nagugustuhan si Sarah. So, yun yung sinasabi nila, siblings sila para hindi siya patayin, hindi siya i-harm nung mga magkakagusto kay Sarah. But then, itong si Abimelech ay isang mabuting tao. So, ang ginawa ni God, nagpakita siya kay Abimelech in a dream. Tapos, sinabi niya na, you're a dead man because the woman that you took is a man's wife. So, nabigay siya ng warning. So, after nun, hindi na nag-pursue itong si Abimelech kay Sarah. Hindi na niya ina-approach. Tapos sabi niya kay God, will you kill an innocent nation? Na i-destroy mo ba itong nation na to? Because of that, I have clear conscience naman. I know in my heart na kapag alam niya na itong si Sarah ay may asawa, hindi niya gagalawin, hindi niya kukunin na sa wife. Tapos sabi ni God sa kanya, yes, I know yung integrity ng heart mo. I know that you have a clear conscience. That's why I did not let you touch her. Kaya nga, hindi ko hinayaan na magkasala ka. So, di ba? To think na si Abraham and si Sarah ay favorite ni God. But then, itong si Abimelech ay nakikita din niya. Diba? Napakaliit na portion to ng Genesis, yung kwento ni Abimelech. Pero ang ganda ng aral niya. And nakakaroon ka din ng hope sa heart mo na kapag mabuti kang tao or kapag tinatry mo na maging mabuting tao, si God ay laging beside you. Parang lagi siyang naka-support sa'yo, di ba? Naka-protekta sa'yo. Kaya nga, ito yung lagi kong sinasabi, ito yung naiisip ko lagi, na God is the best ally. Kung ikaw ay naghahanap ng kakampi, it's not your husband, it's not your parents, it's not your siblings. Si God yung pinakamagandang ally. Pinakamagandang kakampi. Diba? Hindi ko naman sinasabi na awayin mo yung husband mo, yung parents mo, yung siblings mo. Hindi. I'm just saying that if you want a helper, if you want someone to lean on or to help you with anything,
punta ka muna kay God. And God will give you instruments para matulungan ka. And maybe that's your husband, your family members, di ba? Yun. So, yun yung gusto kong sabihin. Na kay God muna. So, yun po. Thank you for watching. God bless you. God bless us all.